May bago na namang kontrobersiya na yumanig dito sa mundo ng Pi Network. Isa pong kilalang personalidad sa crypto space na si Ginoong Ray Youssef, ang dating co-founder ng Pax Full at kasalukuyang CEO ng No Once, ang naglabas ng matinding pahayag tungkol kay Binance. Ayon sa kanya, ay hindi raw automatic na tagumpay kapag nalista ang isang coin kay Binance. Sa katunayan, para sa mga bagong project gaya ni Pi Network ay maituturing pa raw itong isang sakuna. Yan, isang sakuna or disaster. Kaya sa video na ito ay iisa-isahin po natin ang mga sinabi ni Ginoong Ray Youssef, ang mga pagbabago sa loob ni Binance at kung bakit hindi raw ito magandang balita para kay Pi Network. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, ano nga ba ang sinasabi ni Ginoong Ray Youssef tungkol kay Binance? Ayon po kay Ginoong Ray Youssef ay nagbago na raw ang direksyon ni Binance simula noong bumaba, yan, simula po nung umalis, yan, or nag-resign sa pwesto itong si Ginoong Xiang Ping Xiao or mas kilala sa tawag na CZ noong taong 2023. Matatandaan natin na ito ay bunga ng matinding pressure mula sa mga otoridad ng United States or US. Simula noon ay tila nawalan na raw ng malasakit sa mga users ang bagong pamunuan ni Binance. Ang dating growth engine ng crypto innovation ay naging isang extractive engine na lamang daw ngayon. Ibig sabihin ay mas priority na raw ngayon ang kita at control kesa sa pagtaguyod ng mga bagong ideya or project. Ngayon ay bakit po sinasabi ni Ginoong Youssef na delikado para kay Pi Network itong si Binance? Ayan, sa paningin po ni Ginoong Ray Youssef ay hindi raw pabor para sa mga bagong project gaya ni Pi Network ang makapasok kay Binance sa kasalukuyan. Sa halip na maging simbolo ng tagumpay ay maari pong ito pa ang mga dahilan or maging dahilan ng kanilang pagbagsak. Ang teorya po ni Ginoong Youssef ay baka humiling ang Binance ng malaking token allocation o napakataas na listing fee kay Pi Network. Possible raw na tumanggi si Pi Network sa ganitong kondisyon. Kaya hanggang ngayon ay wala pa rin itong formal na listing kay Binance. Ngayon ay ano po ang maaaring mangyari kung malista nga si Pi kay Binance? Ayon pa rin kay Ginoong Ray Youssef ay posibleng bumagsak ng hanggang 10 beses ang presyo ni Picoin kung ito ay malista kay Binance. Pwedeng bumaba ito sa presyong halos wala na talagang halaga. Kung tutuusin ay napakahirap ng sitwasyon ngayon ng maraming project na nagpalista kay Binance. Hindi po sila naprotektahan. Salip ay ibinenta sila ng mga malalaking holders or whales. Kaya para po kay Ginoong Youssef ay baka mas mabuti pa nga raw na hindi malista itong si Picoin. Minsan ang akala nating tagumpay ay isa palang bitag. Ngayon ay ano nga ba talaga ang Pi Network? Isang scam nga ba? Or isang innovation? Ayan. Matagal nang usap-usapan kung si Pi Network ay isang scam. Ang sistema nito ay invite-only mining ay madalas pong ikinukumpara sa pyramid scheme. Pero merong ding panig na naniniwalang ito ay isang revolutionaryong paraan para bumuo ng community. Sa kabila ng mga update sa kanilang ecosystem ay hindi pa rin umaangat ang presyo ni Picoin. Sa ngayon ay nasa mga presyong 0.44 na halos ay pinakamababang presyo na nito simulan ang open market trading.
Ngayon ay ano naman ang mas malalim na issue dito sa crypto industry? Ayon po sa pahayag ni Ginong Yusef ay may mas malalim na problema sa kabuuang industriya ng crypto. Ang labis na kapangyarihan ng mga centralized exchanges gaya ni Binance ay nagdudulot po ng systemic risk. Ang mga project ay tila napipilitang magpasakop sa mga patakaran ng mga higanting ito. Kung hindi po sila susunod ay hindi sila makakapasok sa malalaking market. Ang regulatory pressure mula sa mga gobyerno at ang concentration ng kapangyarihan sa iilang grupo ay hindi po makakabuti para sa tunay na layunin ng cryptocurrency na decentralization at kalayaan. Yan, bilang panghuling katanungan ay tama ba na hindi sumunod si Pi Network kay Binance? Base po sa mga sinabi ni Ginoong Ray Youssef, ay posible pong nakaiwas sa kapahamakan si Pi Network dahil sa pagtanggi nitong sumunod sa hinihingi raw ni Binance. Baka isa itong blessing in disguise para sa mga taga-suporta ni Pi. Imbis na malubog sa manipulation at pagkalugi ay nanatiling kontrolado pa rin ng Pi Core team ang direksyon ng project. Ang tanong ngayon ay kung kaya ba nilang magtagumpay kahit wala si Binance. Kailangan nilang patunayan na may tunay po silang gamit or utility. Dahil kung hindi, ay mananatili po silang limitado sa hype at saka speculation. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay mahalaga pong maging mapanuri tayo. Hindi ibig sabihin na kapag isang coin ay nalista kay Binance ay siguradong maganda na agad ito. Kailangan nating tingnan ang intensyon, ang technology at ang governance structure ng isang project. Sa kaso po ni Pi Network ay dapat nating tanungin kung may malinaw ba itong gamit. May epekto ba ito sa tunay na buhay? At may plano ba silang ituloy ang kanilang roadmap? Sa parehong paraan ay dapat din tayong mag-ingat sa mga centralized exchanges. Oo, madali po silang gamitin. Pero minsan ay sila rin ang dahilan kung bakit nawawala ang tunay na halaga ng mga kripto na hawak natin. At bilang panghuli, sa tingin ko po ay napakahalaga ng usapin na ito. Hindi lang para kay Pi Network kundi para sa buong crypto community. Pinapakita nito na kahit ang malalaking pangalan gaya ni Binance ay hindi po ligtas sa kritisismo. Ang pagsali po sa isang centralized exchange ay hindi na kasing banal gaya ng dati. Kailangan nating bumalik sa orihinal na prinsipyo ng crypto kung saan ay ang decentralization, transparency at empowerment ng ordinaryong tao. Para kay Pi Network ay ito na siguro ang pagkakataon nilang patunayan ang kanilang sarili. Kung totoo po ang kanilang layunin, kung may tunay po silang plano at kung handa silang makinig sa community. Baka hindi na nila kailangan si Binance. At bilang mga Pinoy ay dapat po tayong maging matalino sa pagpili ng project. Huwag lang po tayong magpadala sa hype. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.